Magandang araw sa lahat. Ito ang aming repetitio patungkol sa pag-asa. Para sa aming thesis, ang pag-asa ay hindi basta na paghihintay, kundi ito ay isang paniniwala na ang buhay ay may kahulugan sa gitna ng mga suliranin na nagsisilbing kadiliman ng buhay. At ito ang aming tatlong sumusuportang punto. Una, naiintindihan natin ang pag-asa kung tayo ay dumadaranas ng unos sa buhay. Pangalawa, naging makabuluhan ang salitang pag-asa kung tayo ay kumikilos o lumalaban sa unos ng buhay. At pangatlo, ang pag-asa ay isang pagtitiwala na ang buhay ay may kahulugan. Sa aming unang karanasan, hirap sa pagbuo ng argumento sa pananaliksik. Ang pag-asa ay nagbibigay ng lakas upang tayo ay magsipag at mag-aral upang makapasa. Pangalawa, problema sa pera. Kahit na gaano man ito kabigat na unos, umaasa pa rin na balang araw aahon din sa problemang ito at ipagpatuloy ang pag-aaral para sa kinabukasan. Pangatlo, tinitingnan ko ang pagkakamali ko. Di nakapasa sa klase. Nang may kahulugan, umaasang mabibigyan diin ng pagkakataong makapasa sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti. At para naman sa mga pagtutol, una, ang mga unos sa buhay ay nagbibigay ng maling pag-asa, lalong-lalo na kung ito ay palagi na lang nadadama ng tao ang mga unos sa buhay. Pangalawa, bagamat ang pagkilos ay isang sapat na paraan at hindi na kinakailangan ang pag-asa dahil hindi lahat ng pag-asa ay nagdudulot ng magandang kinabukasan. At pangatlo, sinasabi na ang totoong realidad ng buhay na kung saan ay puno ng problema, tila ba ang pag-asa ay hindi kinakailangan o wala ng importansya. At ito ang aming tatlong sagot sa mga tutol. Una, hindi maling pag-asa ang dulot ng unos sapagkat dito mas nasusubok at nahuhubog ang tunay na kahulugan ng pag-asa bilang paniniwala na may saysay pa rin ang buhay. Pangalawa, ang pagkilos ay mas nagiging makabuluhan kapag sinasabayan ng pag-asa dahil ang pag-asa ang nagbibigay direksyon at dahilan kung bakit tayo kumikilos. At pangatlo, kahit puno ng problema ang realidad ng buhay, nananatiling mahalaga ang pag-asa sapagkat ito ang nagbibigay lakas upang harapin at hindi takasan ang mga suliranin. Unang halimbawa, isang estudyanteng paulit-ulit bumabagsak ay patuloy pa rin nag-aaral dahil umaasa siyang may pagkakataon pa siyang magtagumpay. Pangalawa, ang isang pamilyang salat sa buhay ay patuloy na nagsisikap araw-araw dahil naniniwala silang may mas mabuting bukas na darating. Pangatlo, ang isang taong nagkakamali sa desisyon sa buhay ay bumabangon muli dahil umaasa siyang may kahulugan pa rin ang kanyang karanasan. So sa aming konklusyon, sumakatuwid ang pag-asa ay hindi pasibong paghihintay, kundi isang aktibong paniniwala na ang buhay ay may kahulugan sa kabila ng mga unos. At ito naman ang aming malalim na pag-unawa. Una, napagtanto namin na ang pag-asa ay mas nauunawaan sa karanasan ng paghihirap kaysa panahon ng kaginhawaan. Pangalawa, nalaman namin na ang pag-asa hindi hiwalay sa pagkilos, kundi ito ang pinagmumulan ng lakas upang magpatuloy. At pangatlo, ang mga pagkakamali at kabiguan ay nagkakaroon ng kahulugan kapag tinitingnan ito sa liwanag ng pag-asa. Para sa aming aplikasyon, una, gagamitin ko ang pag-asa bilang lakas ng loob sa tuwing nahihirapan ako sa aking pag-aaral. Pangalawa, sa harap ng problemang pinansyal, patuloy akong kikilos at magsisikap dahil naniniwala akong may magandang kinabukasan pa. At pangatlo, sa bawat pagkakamali,
pipiliin naming umasa at matuto upang mas mabuti ang aming sarili sa hinaharap. At iyon lamang po, maraming salamat.